Good day everyone. Today, pag-uusapan natin ang infrastructure as a code or mas kilala sa tawag na LAC. So, ano nga ba ang infrastructure as a code? Kapag sinasabi natin LAC or LAC, ito ay isang paraan kung saan ang pag-manage ng infrastructure tulad ng servers, network, at storage ay ginagawa or ginagamit ang code, hindi mano-mano. Ibig sabihin, instead na isa-isahin mong set up mga system, gamit ka ng script or configuration file para i-automatic itong mga setup. Ngayon, ano naman ang benefits ng LAC or LAC? Una, mas mabilis ang deployment dahil automated na ang proseso. Pangalawa, mas consistent ang environment. Pare-pareho ang setup mula sa development hanggang production. Pangatlo, nababawasan ang human error. At ang panghuli, mas scalable at masanda sa disaster recovery ang system. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang approach ng LAC. Una, declarative configuration. Dito, sinasabi mo lang kung ano ang gusto mong final result. Halimbawa, gusto mo ng server na may ganitong settings, ilagay mo lang yun, tapos system na ang bahala kung paano niya ito gagawin. Pangalawa, ang imperative configuration. Dito na naman ay step by step mong sinasabi kung paano gagawin ang setup. So, parang binibigay mo ng instruction ang system mula simula hanggang matapos. So, tandaan nyo, declarative is what you want. Imperative is how you do it. So, next naman is idempotency. Ang ibig sabihin nito, kahit lang beses mong patakbuhin ang pare-parehong code, pareho lang ang magiging result. Walang nadadagdag o nasisira. Mahalaga ito para maiwasan ang duplication at manatiling stable ang system. Sunod naman ang version control. Dahil code ang ginagamit sa LAC or LC or LAC, pwede natin itong i-save sa tools tulad ng Git or ibig sabihin na trinatrack natin ang changes. Pwede tayong bumalik sa previous version kung may mali mang at madali itong collaboration sa team. So, in summary, ang infrastructure as a code ay isang modern na paraan na pag-manage ng infrastructure gamit ang code. Nakakatulong ito para mabilis ang trabaho, maging consistent ang system, at para maiwasan ang errors. Kaya mahalaga ito lalo na sa mga modern IT at DevOps practices.